Halos madurog ang ulo ni Jin-ah sa kamay ng orc. Sa mismong sandaling iyon, biglang dumating si Song Jin-woo. Kasabay ng kanyang pagdating, isang napakabigat na presensya ang bumalot sa lugar. Tumahimik ang paligid, nanigas ang mga halimaw. Ang halimaw na kinatatakutan nila, ngayon ay nakaharap sa mas nakakatakot. Ang galit ni Jin-woo ay hindi na mapipigilan. At sa pagsisimula ng ating episode, niyakap ni Jin-woo ang kanyang kapatid. Mahigpit at may halong pag-aalala. Marahan niyang sinabi na, "Ayos na ang lahat. Nandito na ako. At pasensya na, nahuli ako." Sa mga salitang iyon, tuluyan nang bumigay si Jin-ah. "Kuya!" Habang umiiyak at kapit na kapit sa kanya. Pagkatapos ay tumingin si Jin-woo sa paligid. Sa mga estudyanteng nanginginig pa rin sa takot. At sinabi nga niya na, "At kayong lahat, ayos lang ba kayo?" Mabilis namang sumagot ang mga ito. "Opo, opo." Habang patuloy na umiiyak si Jin-ah sa bisig ni Jin-woo, tinanong din ni Jin-woo ang kaibigan nito na si Song-yi. "Okay ka lang ba?" At sumagot si Song-yi na, "Opo, okay lang ako." Ngunit sa isip niya, napasabi siya na, "Nakakatakot, sobrang bigat ng aura ni kuya." Pagkatapos ay unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Jin-woo. Nanlisik ang kanyang mga mata, ramdam ang galit at sabay sinabi niya na, "Igris." Sa isang iglap, lumitaw si Igris. "Ikaw nang bahala kay Jin-ah." Pagkatapos ay inutusan niyang lahat ng kanyang shadow soldiers. "Ang iba, ilabas niyo ang mga estudyante. Dalhin sila sa baba." Kasabay nito ay ipinakita ang mga orcs. Takot na takot at gustong tumakas. At nagsalita si Jin-woo na, "Sinabi ko nang huwag kayong gagalaw. Isang titig lang pero sapat para lamunin sila ng takot." Samantala nagpatuloy ang mga shadow soldiers para ibaba ang mga estudyante. At sa gitna ng katahimikang ito ay nagsalita si Gorok Taro habang mababakas ang takot dito. "Naiintindihan ko na, ang mga Immortal High Orc na yon ay mga sundalo mo. Sino ka? At bakit mo naiintindihan ang wika namin?" Ngunit hindi sumagot si Jin-woo. Sa isip ni Gorok Taro napasabi siya na wala siyang balak sumagot. At sa takot na nararamdaman niya, sumigaw siya na, "Atakihin niyo siya!" At sa isang iglap sabay-sabay sumugod ang mga orcs. Ngunit si Jin-woo hindi man lang gumalaw. Sa unang orc na sumugod, sinalo lang ni Jin-woo ang atake. At sa isang galaw, hinawakan niya ang kamay nito. At dinurog ang mga daliri. At kasunod nga nito, hinihampas ni Jin-woo sa sahig ang orc. Walang awang tinapakan na parang basahan. At basta na lang binitiwan. Sumunod, dalawang orc ang sabay na sumugod. At ginamit ni Jin-woo ang kanyang skill na Dominator's Touch. Parang hinila ng hindi nakikitang puwersa ang dalawang orcs at pinagbangga sila sa isa't isa. At pagkatapos nun, piniga sila gamit ang kapangyarihan ng Dominator's Touch. Nadurog ang kanilang mga buto, parang mga papel na nilukot. At sa puntong iyon, lalo pang nagalit ang mga natitirang orcs. Sabay-sabay silang sumugod kay Jin-woo at gamit ang Dominator's Touch, isa-isang dinurog ni Jin-woo ang mga orcs sa sumusugod sa kanya. Pinilas ang mga laman nito, dinurog ang mga buto at sa loob lamang ng ilang segundo, lahat ng orcs sa kanyang harapan ay nalipol. Tumahimik ang paligid at dahan-dahan siyang tumingin kay Gorok Taro. Ang kaninang mabangis na pinuno ng mga orcs ngayon ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang mga alagad ay bigla na nga lang naubos sa isang iglap. At bago pa siya makagalaw ay bigla na nga lang siyang sinunggaban ni Jin-woo. Hinawakan siya sa kanyang muka, mano-mano habang naka-Dominator's Touch. Ipinatikim ni Jin-woo ang sakit at ang takot na naranasan ng kanyang kapatid. At bigla na nga lang niyang inihampas sa pader etong si Gorok Taro. Habang hawak niya sa muka ito, napatingin si Jin-woo sa paligid. Mga estudyanteng pinatay ng brutal, mga dugo na nagkalat sa paligid. At sabay na sinabi niya na, "Bakit niyo ginagawa ito? Bakit niyo kailangan patayin ang mga tao ng ganito?" Nanginginig na sumagot si Gorok Taro. Sa isipan namin, patayin ang mga tao.
patay ng mga tao. At tumingin si Jinwoo sa kanya. Mas lalong tumalim ang kanyang tingin. Kung ganun, ako, wala bang boses na nagsasabing patayin ako? Hindi makasagot si Goroktaro. Puro takot na lang ang natira. Patawad, patawarin mo ko. At biglang sumigaw si Jinwoo na, sumagot ka! May naririnig ka bang boses na nagsasabing patayin ako? Ngunit paulit-ulit lang ang sagot ni Goroktaro. Patawad, patawad. Ang halimaw na kanina ay nangangaso, ngayon ay takot na takot. At sabay na sinabi ni Jinwoo na, ganun pala, tulad ng inaasahan, hindi ako tao sa pananaw nyo. At kasabay nga nito ay nilabas si Jinwoo ang kanyang sandata. Pagkatapos ay sinabi niya na, ayos lang, patawarin kita. Pero wag mong asahang magiging madali ang paghihirap mo. At tuluyan na nga niyang tinapos ang halimaw. At lumipat ang eksena sa dungeon na iniwan ni Jinwoo. Ipinakita si Jong Yerim, ang healer ng Knights Guild. Hila-hila niya ang isang bangkay habang nagre-reklamo. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal to? Ang mga vampire, sobrang mahal nila. Huwag mong kainin. Sa harap niya ay may isang shadow soldier na anyong langgam, ang walang pakialam na kinakain ng mga bangkay ng vampire. Pinipilit niya itong hatakin pabalik, pero tila wala siyang laban. At sa paghila nga niya, bigla siyang nasugatan sa balikat ng langgam. At sa huli, tuluyan pa ring nilamon ng shadow soldier ang bangkay. At sa mismong sandaling iyon ay lumapit si Beru. At tumingin ito sa langgam, parang pinagsabihan ito ng walang salita. Agad naman itong tumigil. At pagkatapos, lumapit si Beru kay Yerim. At marahang hinil nito ang kanyang sugat. Napatigil si Yerim at napasabi na salamat. Ngunit sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang magtaka. Healing magic? Anong nangyari yun? Mas magaling pa ang samon kaysa sa akin. Walang imik na tumalikod si Beru at nagpatuloy sa paglalakad. Kasunod nito ay nakarating na sila sa pinakaloob ng dungeon, ang boss room. At sa pagbukas nila ng pinto, isang nakakatakot na presensya ang bumungad sa kanila. Napasabi ang isa sa Knights Guild na, grabe, ang boss Archlich at meron pang mga Death Knights. Hindi lang isa, lampas 10 sila. Kitang-kita ang takot sa mga miyembro ng Knights Guild. At sa isip nga ni Park Jong-soo napasabi ito na, sa lahat ng uri ng boss, ang Archlich ang isa sa pinakadelikado at kilala. Ang Gold Dragon Guild ng China, isa sa pinakamalakas. Naubos sila dahil sa Archlich. At yun ang naging dahilan ng isang dungeon break. Salamat na lang kay Liu Zigeng. Hindi ito nauwi sa mas malaking trahedya. Imposibleng matalo ito ng kahit na sinong ordinaryong erang hunter. At biglang nagsalita naman si Yuntei na, bro, anong gagawin natin? At isa pa sa kanilang kasama ang sumigaw na, may paparating din sa likod. Lalong bumigat ang tensyon. At sumigaw si Park Jong-soo na, yung mga undead na hindi kinain ng mga langgam, nabuhay ulit. Visit. Harangan nyo ang pinto. Agad na tumugon etong si Jong Yerim. Okay. At ginamit nga niya ang kanyang skill na Holy Wall. At sa isang iglap, nagsara ang daanan. Pinipigilan ang paglusob ng mga undead. At sa isip ni Park Jong-soo napasabi ito na, delikado na ito. Ngayon malinaw na kung bakit ito tinuturing na pinakamahirap na A-rank dungeon. At biglang sumigaw si Yerim na, Guildmaster, hindi ko to kayang i-hold ng lampas 5 minuto. At napasabi na lang si Park Jong-soo na, Visit. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may kakaibang presensya ang bumalot sa buong lugar. Isang kapangyarihan na mas mabigat pa sa lahat ng naroroon. Napalingon si Park Jong-soo at doon niya nakita si Beru. Dahan-dahan itong naglalakad papunta sa boss. At biglang nagsalita ang boss ng dungeon. Isa kang miyembro ng Shadow Army. At bakit inaatake kami ng mga personal na sundalo ng Monarch? Tumigil si Beru sa paglalakad at itinaas ang kanyang kamay. Itinuro ang Archlich. Malamig niyang sinabi na, kami ang pinili ng Monarch at kayo, hindi. Nanlaki ang mga mata ng Archlich. Hindi maaari. Ire-report ko to ng personal sa Monarch. Ngunit sa isang iglap,
Hindi pa natatapos magsalita ang boss ng dungeon, sumugod si Beru, isang malupit na atake. Diretsong tumama sa dibdib ng Archlich. Hindi man lang ito nakaiwas at malamig na binitawan ni Beru ang mga salitang, "Masyado kang madaldal para sa isang mamamatay na." At tuluyan nang bumagsak ang boss ng dungeon at kasabay nito ang lahat ng undead sa paligid sabay-sabay ring naglaho. Napatingin ang mga miyembro ng Knights Guild, hindi makapaniwala at napasabi nga sila na paano niya napatay ang Archlich sa isang atake lang? Pati lahat ng undead sabay-sabay na nawala. Pagkatapos ay biglang sumigaw si Beru, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw. Parang ipinapakita niya na tapos na ang laban. At napasabi si Park Jong-soo na, "Alam kong malakas siya, pero hindi ko akalain ganito kalakas." At dagdag pa ni Yuntei na, "Kung ganito sila kalakas, hindi na kailangan pumasok ni Hunter Song Jinwoo sa dungeon. Kaya na niyang linisin to gamit lang ang mga summon niya." At sa isip ni Park Jong-soo, napakalaki ng mana na kailangan para kontrolin ang ganito karaming summon. Baka hindi niya kayang gamitin lahat ng sabay-sabay. Pero kahit kalahati lang nito ang gamitin niya, ang kapangyarihan niya ay mas malakas pa din kaysa sa kahit anong pinakamalaking guild sa buong bansa. At biglang sinabi ni Yuntei na, "Bro, huwag na tayong magsayang ng oras. Ituloy na natin. I-merge na natin ang guild natin sa guild ni Hunter Song Jinwoo." Napasabi si Park Jong-soo sa kanya na, "Etong taon to, sabi mo dapat alliance. Isang bagong guild na pinamumunuan ng pinakamalakas na hunter at isa sa 5 pinakamalalaking guild sa buong bansa makikipag-alyansa. Hindi ba maganda pakinggan?" Napakunot ng doo itong si Yuntei at napasabi na, "Ha? Seryoso ka ba, bro? Sa nakita mo ngayon, sa tingin mo ba kailangan pa ni Hunter Song Jinwoo ang tulong natin?" At sumagot nga itong si Park Jong-soo na, "Pag-isipan mo, sa tingin mo ba kaya niyang baliwalay ng batas sa guild activities dahil lang sa kung sino siya?" At napahinto nga si Yuntei at napasabi na, "Teka." At doon sinabi ni Park Jong-soo na kahit kaya niyang linisin ang dungeon gamit lang ang summons niya, kailangan pa rin niyang punuin ang minimum na bilang ng raid team. Kailangan niyang sumunod sa required na head count kahit anong mangyari. Nakalimutan mo na ba ang pinaka-basic na requirement sa isang raid? At sumagot nga si Yuntei na, "Oo, tama ka. Tayo ang magiging support at si Hunter Song Jinwoo ang magiging pangunahing lakas. Panalo tayo sa setup na ito." At napangiti nga itong si Park Jong-soo at napasabi na, "Tama." Ngunit biglang napaisip si Yuntei na, pero kung mangyari yun, hindi ba parang umaasa lang tayo sa kanya? At agad naman sumagot si Park Jong-soo na, "Hoy, support tayo. Isipin mo na lang, maaasahang suporta." At lumipat ang eksena sa labas ng eskwelahan. Nagkakagulo ang mga tao, mga reporters, nagkukumahog, mga magulang, umiiyak at sumisigaw. "Gusto kong malaman kung anong nangyari." Sigaw ng isang magulang, "Diyan nag-aaral ang anak ko! Tabi! Tabi!" At lumipat ang eksena sa loob ng isang sasakyan. Magkatabi sina Chairman Gogan Hee at Song Jinwoo. Sinabi ng chairman na sa 230 na estudyanteng nakatakas sa simula, lahat sila ay ligtas. Pero 10 lang ang nailigtas mula sa mga naiwan sa loob. Ang iba, hindi na. Ang aksidenteng ito maaari sanang naagapan. At iniabot ng chairman ang kanyang cellphone at ipinakita ang datos. Ito ang pagtaas ng gate activity sa Seoul sa nakarang 6 na buwan. At ito naman ang global data. Papansin-pansin ang biglang pagdami ng mga gate sa buong mundo. Pero hindi lang yan ang kakaiba. Parami ng parami ang gustong magpa-verify ng kanilang awakened rank. Habang dumarami ang halimaw, dumarami rin ang mga hunter na kayang humarang sa kanila. At tahimik si Jinwoo na napaisip at sinabi nga niya sa kanyang sarili na para bang may nagpapanatili ng balanse. May kung anong nagsisimulang magbago. At biglang nagsalita si Jinwoo na kung ganun, ano ang gusto niyong pag-usapan? At sumagot si Chairman Gogan Hee habang inaabot ang mga documents. Japan, United States, China, Russia, France, Britain, Germany at maging ang ilang bansa sa Middle East.
Lahat sila nais kang makausap, Hunter Song Jinwoo. Mga opisyal na imbitasyon ng mga ito mula sa iba't ibang bansa. Tiyak na ang ilan sa kanila ay sinubukan ka ng kontakin ng direkta. Sa totoo lang, wala kaming karapatang pigilan ng mga ito. Ang kaya lang namin gawin ay protektahan ang personal mong impormasyon ayon sa kagustuhan mo. Alam naming nasa sayo ang desisyon. Pero nangangamba ako. Kung pipiliin mong umalis sa Korea, maaaring hindi kayanin ng bansa natin ang paparating na pagbabago. At dumating na ang sasakyan sa kanilang pupuntahan. Sinabi ng chairman na, narito na tayo. Nasa ospital na ito ang kapatid mo. At gagawin naman namin ang lahat ng makakaya namin para tulungan ka. Kaya kung maaari, manatili ka na lang sa South Korea. Sa opisyal na tala, 10 ang S-rank hunter sa Korea. Kasama ka. Ngunit 3 ang nawala. 2 ang namatay sa kamay ng mga halimaw. At isa, pinili pang umalis papunta sa Amerika. Napabuntong hininga na nga lang si Chairman Go Gan-hee. At sabay sinabi na hindi na kayang manatiling walang pakialam ng Hunters Association sa usaping ito. Kailangan namin gawin ang lahat ng posible para magampanan namin ang aming tungkulin. Kasabay nito ay tumingin siya ng diretso kay Jinwoo. Hunter Song Jinwoo. Sandaling natahimik si Jinwoo. Napabuntong hininga siya at saka nagsalita na, kung ganun, papayagan niyo ba akong pumasok sa mga high rank gate ng mag-isa sa hinaharap? Nanlaki ang mga mata ni Chairman Go Gan-hee at napasabi ito na, ang ibig mong sabihin, gusto mong ma-exempt ka sa minimum headcount rule? At kalmadong sumagot si Jinwoo na, oo. Napaisip si Chairman Go Gan-hee at sabay sinabi na, ang headcount regulation, yun ang minimum na safety net para sa mga hunters. Ginawa ito para maiwasan ang pagpasok sa dungeon ng hindi handa at maiwasan ang mga walang saysay na pagkamatay. Ibig mo sabihin, aalisin natin ang patakarang iyon para sa'yo. Marahil, kaya ka nagtayo ng guild ay dahil dito. At agad naman na sumagot si Jinwoo na, oo. At sinabi pa nito na, mahirapan ba kayong ibigay ang hiling kong iyon? Sa isip ni Chairman Go Gan-hee, napasabi siya ng isang one-man army. At bigla siyang sumagot kay Jinwoo na, hindi ito imposible. Iwan mo na sa akin ang mga bagay na yan. At lumipat ang eksena. Sinabi ng isang direktor na, Miss Soo-yoon, good work today. At sumagot ang babae na, oo, ikaw din, director. At biglang tumunog ang kanyang cellphone. At ang tumatawag ay si Jinho. Hello ate, baka gusto mong sumali sa guild namin? Imbis na nakakulong ka sa pagiging PR ng guild ng tatay ko, mas okay sigurong ilagay mo na lang ang pangalan mo sa guild namin. Tapos gawin mo kung anong gusto mo. Nagtaka ang babae at napasabi na, Guild, anong pinagsasabi mo dyan bigla? Pagkatapos ay sinabi pa nga niya na, uy, alam mo bang babalik na si Jin Yui sa Korea? At sumagot si Jinho na, bakit hindi ko malalaman? Trabaho yun ng ate ko. Ang problema kasi, kulang pa kami ng isang founding member para sa guild. Napataas ang kilay ng babae. At sinabi nga nito na, iniimbitahan mo ako sumali sa guild na hindi pa nga nabubuo? Jinho, sigurado ka bang hindi ka niloloko ng kung sinong kaduda-dudang tao? At napangiti si Jinho at sinabi nito na, ha, kapag nalaman mo kung sino yung kadudang-dudang tao, magugulat ka. Napatigil ang babae at sinabi nito na, sino? At lumipat ang eksena kina Jinwoo. Nagulat siya na makita ang bagong dating at napatanong ito na, siya na ba yung pangatlong tao na sinasabi mo? At napasabi si Jinho na, siya si Yoo Soo-yoon. Pinsan ko siya at isa rin siyang A-rank hunter. Dahan-dahan tinanggal ni Yoo Soo-yoon ang kanyang mask. At sa sandaling iyon napangiti siya nang makita si Jinwoo. At napasabi ito na, wow, kaharap ko ang tunay na Song Jinwoo. At biglang sumingit naman itong si Jinho at sinabi na, anong nakakagulat dun? Ikaw nga ang celebrity dito. At napasabi si Jinwoo sa kanyang isipan na, isang A-rank hunter siya? At biglang nagsalita si Yoo Soo-yoon, ikaw yung hunter na sinira ang press conference ni Lee Min-sung. Tapos bigla na lang nawala. At napasabi itong si Jinho na, hindi ba parang maling bagay ang kinagugulatan mo dito?
At sa isip ni Jinwoo, napasabi naman siya na si Jinho ay isang D-rank hunter, pero ang pinsan niya isang A-rank hunter. May connection kaya sa dugo ang pagiging awakened? Sa bagay, may mga kaso rin naman na sabay nagiging awakened ang magkakapatid. At ang ama ko, isa ring hunter noon. At pagkatapos ay direkta niyang tinanong si Yusu yun. Nasabi na ba ni Jinho sa iyo ang lahat? At sumagot si Yusu yun na, oo, sabi niya kulang pa kayo ng isang founding member para sa guild nyo. At tumingin si Jinwoo sa kanya at sinabi na, kapag sumali ka sa guild namin, posibleng ma-involve ka sa kung ano-anong mga balita at issue. Okay lang ba sa iyon? At agad naman sumagot etong si Yusu yun na, mas okay na yon kaysa madawit pa ako kay Eugene Sung. Napasabi na lang si Jinwoo na, Eugene Sung? At biglang napabulong etong si Jinho kay Jinwoo. Kuya ko yun. At napasabi si Jinwoo na, siya ba yung kuya mong may masamang ugali? Parang sikat na rin siya. At sa gitna ng usapan, biglang sumingit si Yusu yun na, excuse me, pwede ba tayo mag-selfie? Gusto ko sanang i-upload sa social media ko eh. At lumipat ang eksena sa Hunter Association. Galit na galit ang isa sa mga opisyal habang nagsasalita. Ibig mo sabihin, ibibilang natin ang mga summon bilang miyembro ng isang raid team? Sa tingin mo ba may sense yan? Hindi pa nga tuluyang na itatayo ni Hunter Sung Jinwoo ang kanyang guild, tapos gagawa tayo ng ganitong klaseng regulasyon? Kung hindi ito special na pabor, ano pang tawag dito? Dapat patas ang Hunter Association. Pero ngayon, lantaran yung pinapaboran si Hunter Sung Jinwoo. Kaya pakiusap, magsalita ka, Association President Go Gan-hee. At nagsalita ito ng kalmado, pero mabigat ang kanyang presensya. At oo, tama kayo. Ito ay isang uri ng espesyal na pagtrato. At sandaling natahimik ang buong silid. Pagkatapos ay nagtanong siya, may isa lang akong tanong para sa inyong lahat. Kung pipili kayo, isang assault team na binubuo ng 20 A-rank hunters o isang team na iisang tao lang na si Song Jinwoo, at kailangan niyong samahan sa isang dungeon break, alin ang pipiliin ninyo? Napatingin ang lahat at walang makasagot. At direkta niyang tinawag ang isa sa mga miyembro. Honorable Member Nam Jung-wook, hindi ba kamakailan lang ay lumipat ka sa isang apartment na malapit sa Hunter Association Guild? Bakit ka lilipat sa isang lugar na ilang beses na mas mahal kumpara sa dati mong tinitirhan? At sumagot ang opisyal, halatang naiinis, at sinabi nito na walang kinalaman yan sa usapan na to. Ngunit kalmado lang si Chairman Go Gan-hee at sinabi nito na, at gusto mo ang pinakamabuti para sa sarili mong kaligtasan. Hindi ba totoo yan? Ganon din ang mga mamamayan ng Korea. Kung may pera at kakayahan silang lumipat sa mas ligtas na lugar, gagawin nila yan. At ngayon, maraming bansang desperadong agawin si Hunter Sung Jinwoo para sa sarili nilang kaligtasan. Inaasahan nyo bang mananatili siya rito kung hindi nyo kayang ibigay ang isa sa kanyang hinihingi? At gusto nyo bang maulit ang nangyari kay Wang Dongsu? Iniwan ang bansang ito para sa Amerika kung sa tingin ninyo ay hindi makatarungan ang regulasyong ito. Kung may isa pang S-rank gate na lumitaw sa Korea, sana malinaw sa inyo kung sino ang magliligtas sa sitwasyong iyon. At lumipat ang eksena kay Cha Hae-in habang tahimik siyang nakatingin sa kanyang cellphone. Isang viral post ang agad niyang napansin. Si Yusu yun, nagpost ng larawan nila kasama si Jinwoo. At ang nakalagay doon ay, First day of Ajin Guild. Sa isang iglap, nanlaki ang mga mata ni Cha Hae-in. Napahinto siya at parang hindi niya agad matanggap ang kanyang mga nakita. Bakas ang matinding selos. At ngayon, isang tanong ang bumabalot sa buong mundo. Hanggang saan aabot ang kapangyarihan ni Song Jinwoo? Habang unti-unti siyang kinikilala bilang pinakamalakas, sunod-sunod din ang mga bansang gusto siyang angkinin. Gawin siyang sandata at proteksyon ng kanilang sarili. Pero ano ang magiging desisyon ni Jinwoo? Mananatili ba siya o pipiliin niyang baguhin ang takbo ng mundo? Abangan ang susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.